Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Regulative Principle of Worship. Kung sasambahin po natin ang ating Panginoon, we need to worship Him God's way, in His own way. Hindi po tayo lilikha ng sarili nating paraan ng pagsamba dahil baka makalikha tayo ng Diyos-Diyosan na ating sinasamba. Ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ay nagtadhana ng paraan paano siya sasambahin. In fact, maraming mga talata sa Biblia na nagpapakita on how we can and we must worship our God. Samahan niyo po ako at basahin natin ang ilang talata sa banal na kasulatan. Unahin po natin ang Leviticus chapter 10, 1-3. Ganito po ang ating mababasa. Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense. And they offered an authorized fire before the Lord, contrary to His command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when He said, 'Among those who approach me, I will prove holy. In the sight of all the people, I will be honored.' Aaron remained silent." Ito po ang isa sa talata sa banal na kasulatan sa Old Testament, kung papaanong makikita natin ang isang na plataporma o naisin ng Diyos kung papaano siya sasambahin. Mamaya natin yan ipapaliwanag. Samahan niyo pa ako sa New Testament naman kung papaano nais ng Diyos na siya isambahin. John chapter 4, 23-24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa, pagkadinig ng Kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y magiging sentro ng ating pag-aaral. Again, worshiping God His way, we will study the regulative principle of worship. Mga minamahal na mga kapatid, worship is the heart of the Christian life. Amen po ba? Ang puso ng Kristiyanong pamumuhay ay pagsamba. But the crucial question is, are we worshiping God in a way that pleases Him? Or are we worshiping God to satisfy the desire of our flesh? Or do we worship Him in accordance to our own good intention? Or sa pamamagitan lang ng gusto ng ating mga katawan? Many assume, mga kapatid, that as long as their good intentions are good, any form of worship is acceptable. Ang paniniwala ng iba, basta maganda intention mo, kahit na anong klase ng pananambahan, pwede. Kahit anong klase ng worship, pwede. Pero ang scripture nagtuturo ng iba. Pagdating po sa pananambahan, pagdating sa worship, at pagsamba sa Diyos, siya pa din ang masusunod. At nagtalaga ang Diyos ng mga regulative principle paano siya sasambahin. Mga kapatid, kung kayo po'y kabilang sa isang simbahan, lalo na if you are part of the Pentecostal Church, na walang sinusunod na liturhiya, na pagpasok nyo, hindi nyo alam kung ano magiging kasunod, no? Magsisimula sa kantahan ng kantahan, tapos hindi nyo na alam kung kailan magsisimula, kailan matatapos, walang order of worship, at ang tawag po nila dito ay yung spirit-led worship.
Dahil sa misinterpretation sa John chapter 4:24 na dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu, bahala na ang Espiritu. Bahala na kung kailan matatapos at kailan magsisimula. Kaya minsan yung pananambahan ng Pentecostal, ubod ng haba Ang kantahan, ubod ng haba. Kasi pinakikiramdaman nila kung ano yung sinasabi ng Espiritu. Minsan magpa-practice yung banda ng 3 kanta. Pero pag naramdaman noong praise and worship leader na okay pang kumanta, dadagdagan pa ng another 3. Kaya nagiging 6. Minsan wala nang oras para sa salita ng Diyos dahil nagkantahan na lang ng nagkantahan. Kawala ng order. So many assume as long as their intentions are good, any form of worship is acceptable. Pero mga kapatid, hindi po ganon. Ang Diyos ay nagtadhana ng prinsipyo sa pagsamba. Ang tawag po natin, the regulative principle of worship. And the regulative principle of worship states that we may worship God only as He commanded in Scripture. Anything not explicitly commanded is forbidden. Tama naman po ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinto 10:31, na anuman ang ating ginagawa, kumakain o umiinom, ay gawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. That should be the main intention. The glory of God must be the first intention. Kumakain, umiinom, nagtatrabaho, o anuman ang iyong ginagawa, it should be for the glory of God. Now, lalo na po ang worship. Because worship is only intended to God, dahil kung meron ka pang ibang wino-worship, hindi idol na po yon. Ang sabi ng unang utos, walang ibang Diyos kundi ang Diyos lang. At any form of worship sa ibang Diyos, idolatry ang tawag doon. Kaya nga pati imahe, mga graven images, mga larawan, ayaw ng Diyos na meron nun. Kasi dapat ang pagsamba ay sa Kanya lang. God is a jealous God, for there is no other God but Him. Ano po? Kaya dahil wala namang ibang pwedeng pag-ukulan ng worship kundi ang Diyos, kapag meron ka pang ibang sinamba maliban sa Diyos, ang tawag doon ay idolatry. Ano po? Iba yung jealousy sa Diyos, yung pagiging jealous ng Diyos sa jealousy natin. Kasi tayo pag nagseselos, ang tendency na i-insecure tayo, baka tayo mapalitan. Kasi ang reality, pwede naman tayong palitan. Meron pong higit kesa sa atin. Meron pong mas gwapo, mas maganda, mas mayaman, mas matalino na pwedeng ipalit sa atin. Kaya pag nagseselos yung babae o yung lalaki sa tao, sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang asawa, normal yon. Kasi po, merong pwedeng ipalit sa atin. Pero ang Diyos na sinasabing jealous God, totoong-totoo yung jealousy na yon kasi wala namang pwedeng ipalit sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Walang ibang Diyos maliban sa ating Diyos na dapat sambahin. So therefore, sino ang ipapalit mo? Walang mas matalino, walang mas mahusay, walang mas makapangyarihan na pwede mong Diyosin at sambahin. Kaya when it comes to worship, itong salitang worship ay associated lang talaga sa Diyos. But we cannot worship in accordance doon sa gusto lang natin at sa paraan natin. May nais ang Diyos at may ipinagbabawal at meron siyang ipinag-uutos when it comes to worship. Sa umagang ito, we will explore why this principle is biblical, why it matters, and how it should shape our worship experience. So, mga kapatid, merong regulative principle of worship. At bakit ito mahalaga? Una, yung danger ng unauthorized worship. Meron pala nun. Merong unauthorized worship. At yung pong binasa nating talata sa Leviticus 10:1-3 ay isang vivid
illustration or story in the scripture na hindi palibasa sumasamba ay kalugod-lugod sa Diyos. May pagsamba na pwede mong ikamatay. Amen? Bakit? Kasi ang pagsambang ito'y kinamumuhian ng Diyos. Leviticus 10:1-3, ito yung mga anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu. Sila'y naghandog sa Diyos ng unauthorized fire. Alam niyo po ba, yung mga Levita sa pamilya ni Aaron, sila po ang tagapamahala sa pagsamba. At inutusan sila ng Diyos ng mga prinsipyo paano ito isasagawa. Sila ang tagabuhat ng kaba ng tipan. Sila lang po ang may kapangyarihang gumawa nun. Sino mang humipo sa kaba ng tipan na hindi nararapat, mamamatay. Ganon kahalaga yon. Sa lahi nila manggagaling yung mga priest na papasok sa templo, sa Holy of Holies, na maghahandog ng alay sa Diyos. Hindi nyo po ba alam yung kwento na kapag ang high priest ay hindi karapat-dapat, tinatalian nga sila pagpapasok sila sa Holy of Holies dahil banal ang Diyos, may prinsipyong sinusunod sa paghahandog. Pag nagkamali yung high priest, babagsak yung high priest at patay. Sa Old Testament, binibigyan ito ng emphasis dahil ganun dapat sambahin ng Diyos. Sa kabanalan, paggalang, in full reverence and holiness. Kaya itong si Nadab at si Abihu, they offered an unauthorized fire. Hindi gusto ng Diyos, hindi paraan ng Diyos, na hindi iniutos ng Diyos. Ano resulta? Fire came out from the Lord and consumed them. Bakit? Bakit namatay? May magandang intensyon naman itong dalawang ito. Tama naman na sila'y maghandog. Tama naman na sila'y mag-alay kasi lahi sila ni Aaron. Anak sila ni Aaron. Pero yung paraan nila ang nasunod at hindi ang paraan ng Diyos. Naisip nyo na po ba yun? Every time we go to the church, every time na pupunta tayo sa pananambahan, tanong, ba't ka nandun? Ang sabi mo, sasamba ka. Tanong, sumasamba ka ba sa paraan ng Diyos o sa kaparaanan mo lang? At ikaw, pastor, na nasusunod o nakikinig ngayon sa akin, nasusunod ba ang mga regulasyon ng Diyos? O ikaw lang ang lumilikha ng mga paraan mo ng nais mong pagsamba sa Diyos? Bakit nagkamatay si Nadab at si Abihu? Bakit may danger ang unauthorized worship? Una, because worship is a holy matter. Banal ang pagsamba. Tandaan na worship is not about personal preference. Hindi mo to gagawin kung trip mo lang. Hindi mo to gagawin ayon sa paraan mo. Hindi ka magfo-formulate ng sarili mong pagsamba sa Diyos. Nais ng Diyos na sambahin siya sa paraang gusto niya. It is not about you. It is about honoring a holy God. Naiintindihan po ba natin? Kaya sa Biblia, mababasa nyo lagi, galit ang Diyos sa mga handog na tira-tira. Galit ang Diyos sa mga offering na hindi kalugod-lugod at yung mga offering na pinagpispisan lang. Parati mababasa natin, ang offering na inihahandog sa Diyos ay blameless. Ngayon, sabi, kung laging ganon, kawawa naman ng mahirap. No! Ang paghahandog ng mayaman at ang pagsamba ng mayaman at mahirap pareho rin. Sa paghahandog nga, no, kung matatandaan ninyo na sa Old Testament, may mga paraan ng paghahandog. Ito nga si Maria, nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nag-offer din siya sa Diyos bilang custom o ano tawag doon? Kostumbre ng mga Hudyo. Naghandog siya sa Diyos para sa paglilinis, offering for cleansing. At ang sabi, ang paraan ng paghahandog sa offering ng cleansing, pag ikaw ikay mayaman, pwedeng lamb,
o kaya ay kordero, di ba? Lamb, o kaya naman ay dove. Kung walang dove, pigeon. Ibig sabihin, hindi importante yung amount eh. Ang importante rito, nakapagbibigay ba ito ng kaluguran sa Diyos? Sa paraan ba na nais ng Diyos? So makikita natin si Nadab and si Abihu were not outsiders. They were priests. They're allowed to do the offering. And yet they died for offering worship that God had not commanded. Amen? Worship is a holy matter. We should not take this for granted. At ikaw na nakikinig sa akin, nais kong makita mo ang halaga ng pananambahan at hindi ito dapat ipinagpapalit, hindi ito dapat ginagawa ng walang pagsasalang-alang sa kagustuhan at utos noong sinasamba. Amen? Pangalawa, God determines how He is worshipped. Paano ba? Sabi ng Deuteronomy 12:32, everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add or take from it. Sa lahat ng sinasabi ko at iniuutos ko sa inyo, mag-ingat kayo na huwag magdadagdag at huwag magbabawas. Ito ang problema ngayon sa mga simbahan eh. Dagdag bawas. Kung anong gusto nilang mangyari, iyon ang ilalagay, at kung yung ayaw nila, tatanggalin nila. Tandaan ninyo mga kapatid, worship is not a playground for human creativity. It is a sacred act of obedience. Kaya maging sa pananambahan, dapat ang nasusunod ay ang Diyos na sinasamba. Hindi po ito playground for human creativity na para kayong nasa showtime na kayo'y nagpe-perform, nagpapatawa, gumagawa ng gimmick para maka-attract ng inyong mga audience. Pagalingan, pasiklaban, pasikatan para ma-attract yung kanilang crowd. Wala kayo sa Itbulaga at wala kayo sa showtime para gumawa ng katakot-takot na gimmick sa loob ng pananambahan. Colossians chapter 2 verse 23 says, such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Pinapaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Colosas dito eh. Yung kanilang mga pinaggagawa ay mukhang okay naman. Yung kanilang mga self-imposed worship, pero punong-puno sila ng mga kasamaan. Dahil ginagawa nila ito para lang sa sarili nilang kaligayahan. Kaya pag pumupunta ka sa pananambahan at ang hinahanap mo ay yung tutugon lang sa emosyon mo, no? Hindi sasabihin mo hindi ika anointed ang worship, hindi ako kinikilabutan. Hindi ika anointed ang preacher kasi walang dating sa akin ang sermon. Mga kapatid, kaya walang dating sa iyo ang sermon, baka hindi ka pinili ng Diyos sa kaligtasan. Kasi naniniwala tayo, yung pinili ng Diyos sa kaligtasan at tunay na mananampalataya, laging magkakaroon ng kasabikan sa mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa araw ng pagsamba. Amen po ba? Now, anong application ang makikita natin dito? So, ito pong verse pala na ito, sa Colossians chapter 2 verse 3, ay warning against self-made religion. They practice self-imposed worship that is not commanded by God. Amen? Now, application. Are we careful to worship God as He commands? Or do we rely on what feels good to us?
Kapatid, pag pumupunta ka sa pagsamba, ano ba yung hinahanap mo? Yung makapagpapasaya sa'yo? Magbibigay sa'yo ng kaluguran? Yung bang tipong kapag nag-offering ka ng konti, pakiramdam mo hindi ka naman lugi sa offering mo dahil nasiyahan ka naman sa iyong dinaluhang pananambahan. Mga kapatid, it is not about you. Hindi ikaw ang dapat masiyahan sa pagsamba. Dapat ang Diyos ang siyang magkaroon ng kaluguran. Are our churches protecting worship from human innovations that God has not authorized? Ang simbahan ho ba natin mapagbantay doon sa mga pasikat, doon sa mga pasiklab, doon sa ang intensyon ay mabida, maluwalhati yung kanyang sarili, maitaas yung organisasyon, maitaas yung pastor, maitaas yung kumakanta, sumikat yung mga nasa harapan ng altar? Pinoproteksyonan ba natin ang ating simbahan at ang ating pagsamba sa mga human innovations na ito? Tandaan, pangalawa, ang sabi ng Biblia, true worship is in spirit and truth. John 4:23-24, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him in spirit. Ang spirit hindi nakikita. Sa ating pagsamba, ang importante ay ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Anumang imahe na binubuo natin sa ating isipan sa oras ng pagsamba ay idolatry. Amen? Lagi ang emphasis ng pagsambay sa espiritu. Sa pananambahan, hindi kalilikha ng imahe. Kaya nga hindi natin pinapahintulutan yung may rebulto dito, may rebulto doon, may rebulto doon. Pero kung wala man tayong rebulto rito, walang rebulto doon, ang tanong sa isipan natin, ano binubuo natin sa oras ng pananambahan? Kapag sa oras ng pananambahan at ang iniisip mo yung adobong lulutuin mo, pagkatapos you are creating a God sa menudo. An image of menudo that takes away the glory to the worship of God. Takes away the glory of God. Kaya nga, yung second commandment na no idol ay mahalagang ating pinag-aaralan because that is connected to worship. Sa ating pagsamba, hindi tayo lilikha ng anumang imahe because God is a spirit. And worship should be in truth. Sa katotohanan lang. Kasi yung katotohanan ang nagpapalaya, mga kapatid. For the Father is seeking such people to worship Him. So anong sabi? Una, worship in the Spirit. Worship must be heartfelt and led by the Holy Spirit. And this guards against empty ritualism. Kailangan din nating bantayan ang ating mga puso doon sa pagiging ritual lang nito. Iniraraos na lang yung liturhiya. Iniraraos ang panalangin, iniraraos ang pagkanta, iniraraos ang pangaral ng salita ng Diyos na puro human effort naman. Ito yung problema ng liturgy. Liturgy, nagiging lethargic. Nakuha niyo po, mga kapatid? Yung going through the motions without sincerity. Kaya mahalaga na naiintindihan natin to. And we should worship in truth. Worship must be based on the Word of God, not on human ideas or traditions. Jesus rebukes the Pharisees for worshiping in vain because the Pharisees are just following man-made rules. Matthew 7:6-7. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
They worship me in vain. Their teachings are mere human rules. Kay Jesus galing yung katagang yan. Kinote niya si Isaias nang sabi, itong mga taong ito, sinasabing sinasamba nila ako, sinasabing yung kanilang worship service ay para sa akin, pero ang ginagawa nila is in vain, sapagkat ang mga pagtuturo nila, ang mga ipinapatupad nila ay mga man-made rules. Amen? So anong application nito? Ang application, do we approach worship with reverence and sincerity, or we are doing worship as a routine? Nakasanayan na eh. Pagdating ng linggo, kailangan alas 10 hanggang alas 12, nandun ka sa loob ng pananambahan. Ano yun? Reverence and obedience, or just being there for the sake of routine? Are we grounding our worship, mga kapatid, in the Bible, or are we allowing cultural trends to shape our worship? Kaya sa paglipat ng mga panahon, matatawa na lang kayo eh kung ano yung mga nauuso sa pananambahan. Take note, I am not against technology. Hindi ako against kung gagamit kayo ng mga PowerPoint, ng mga LED presentation, gagamit kayo ng magagandang visual, ng video, walang problema yan. As long as tama yung mga ipine-present dyan at yun talaga ang salita ng Diyos. Di po ba? Minsan mas madali nang i-post sa PowerPoint yung Bible, yung verses, kesa maghagilap kung saan pahagi ng talata. Unawain nyo naman yung may mga edad na hindi na malaman kung saan bubuklatin yung pahina, malalabo na ang mga mata. So it is easier for them to see the scripture doon sa PowerPoint na minsan iba-ibang translation pa ang naipopost ng preacher. Yung mga preacher na talagang, ano tawag doon? Sincere at sensitive doon sa pangangailangan ng miyembro. I am not against those technology. Pero ang problema, hindi lang naman itong mga ganitong teknolohiya ang pinapasok, kundi ang iba't ibang mga cultural trends. Like for instance, yung mga Hindu Kundalini spirit na may mga pangingisay-ngisay na ganyan na makikita nyo lang sa mga Hindu worship. Ngayon, nasa loob na ng Christian worship. Hindi po atin yan. Yung may mga lundagan sa ayawan, hindi po atin yan. Yun po'y kawalan ng respeto kung ang titingnan natin ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Paglapastangan niya sa kabanalan ng pananambahan, that is out of order dahil sinabi ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng bagay, lalo ang pagsamba, ng may kaayusan. Saan ka nakakita ng isa? Paikot-ikot, takbo ng takbo, biglang pagdating sa altar, magkikisay, magpapagulong-gulong, tapos yung pastor tawa ng tawa at kung ano-ano pa. Nakakita rin po ako ng isang preacher, may dalang ahas at magpapatuka sa ahas para patunayan yung sinasabi sa Bible. Natutukain ka ng ahas, iinom ka ng lason. Marami na pong gumawa ng ganyang gimmick. Meron po ako nakita isang Afrikanong pastor, biglang may tali, umangat sa kisame, pumasok doon sa loob ng kisame. Meron din ako napanood, kabaliktaran naman, mula sa kisame, bumaba papunta doon sa altar. Katakot-takot na gimmick. Now, are we grounding our worship in the Bible, or we allow those cultural trends to shape it? Drama, production number. Nakakatawa ho, no? Pati yung simbahang dating pinanggalingan namin, lahat ng anniversary makikita mo, merong mga dancer sa gitna ng altar. Nagsasayawan, may mga tamborin sa gitna.
pauso kayo. Ang daming pauso ng relihiyon. Now, tingnan natin sa Biblia, ano ba yung elements of biblical worship? Yung regulative principle of worship teaches that worship must include, listen, it must include only what God has commanded in the scripture. So, ano dapat ang nandun sa pananambahan? Unang-una, preaching of the word. The heart of worship is God's word, not human opinions. Kaya pag ang sermon ng pastor puro human opinion, puro testimony, puro devotional materials na kinopya sa iba, umalis kayo doon. Ang dapat nangingibabaw doon ay ang mga talata ng Biblia, iniisa-isa, ine-expository ng pastor dahil iyon ang tamang preaching of the word. Nakakatawa kasi ngayon ang pananambahan puro drama, puro kwento ng pastor, puro patawa. At ang tawag nga ngayon sa mga pastor, di na preacher eh. The primary role of the pastor is to preach. Kaya preacher siya. Hindi siya life coach. Ngayon ang mga pastor, life coach. Nakakatawa. 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word. Yan ang utos ni Pablo sa batang si Timoteo, na ikaw ang magpapastor, mangaral ka ng salita ng Diyos. Be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. This should be the main in worshiping God. The word must be preached. Nakakalungkot, ubod ng habang kantahan. Tapos sasabihin ninyo yung pastor, 15 minutes lang ha. What? Pagkatapos yung magngangawa ng magngangawa, pagkatapos yung magpahayag sa Diyos ng inyong mga labi at kung ano-anong mga sinasabi ninyo sa sinasabi nyong praise and worship, pagkatapos nung ang Diyos na ang magsasalita, kasi preaching of the word na, 15 minutes lang. Ngayon, kung hindi kayo pabababaan ng Diyos ng apoy, katulad ng nangyari kay Nadab at Abihu, mapalad pa kayo dahil pinagpapasensyahan pa ng Diyos ang inyong ginagawa. Amen? Ano pa? Pangalawa, prayer. Worship involves corporate prayer that is biblical and God-centered. Yung panalangin, hindi ho puro paghingi. Tandaan na ang panalangin ay pagsamba pa din. May itinurong paraan paano to gagawin sa Matthew chapter 6. Sinabi ng Panginoon paano tayo mananalangin. Una, ipinakikita dapat yung sinseridad ng puso at hindi ito pakitang tao. Nung sinabi ng Diyos na kung ikay mananalangin, huwag kang tumayo sa panulukang daan para makita ng mga tao, that is for your personal prayer, go into your room and pray. Pero sa pananambahan, sa gitna, corporate worship, when it was done in a corporate worship, di naman pwedeng hindi ka tatayo sa kalagitnaan para manalangin. Di naman pwedeng hindi ka lalapit sa Diyos sa panalangin. Kaya nga pagkatapos na linawin ng Panginoon na dapat sincere yung motibo mo sa panalangin, ipinakita niya paano to gagawin. And this is how you should pray. Our Father who art in heaven. Start your prayer with an intention of glorifying God. Ang ganda ho ng panalangin na yon. The Lord's Prayer teaches us to offer praises, to offer thanksgiving,
to pray for our sins and repent, to pray for our sustenance and God's provision sa ating buhay araw-araw, at manalangin ng pagpapatawad. Amen? So, 1 Timothy chapter 2, 1 and 2, I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Kaya pati yung prayer, mga kapatid, dapat nasa ayos din eh. Pag ikay maglilid ng congregational prayer, importante nakasalansan din yung panalangin. Nakaayos din. Kasi merong regulative principle ang pananalangin eh. No? Ano sabi? First of all, no, I urge prayers o petitions, prayers, intercession, thanksgiving made for all people. Mananalangin ka, yung petition mo, yung prayer mo, yung intercession mo, yung thanksgiving mo, ay gawin mo para sa lahat ng tao. Sinama ang hari, authority ng government, authority ng trabaho, ng eskwelahan, kung saan pang mga otoridad. Para ano? Para makapamuhay tayo ng payapa at tahimik sa buhay na ito ng may kabanalan. Amen? Kaya utos yan. Hindi pwedeng mawala sa ating pananambahan ang preaching of the word at ang panalangin. So, pangatlo, singing and hymn, singing psalms and hymns, and singing must be scripture-based, not entertainment-driven. So, mga kapatid, it's not about the song. It is about the intention of the singing. Not so much with what we sing. Minsan po, ang regulation ng iba wala silang ibang kakantahin kundi salmo lang. Yung mga hymno, hindi na rin nila kinakanta. Psalter lang. I'm not against kung gusto nila yun Pero titingnan po natin dito, ang kahalagahan, mga kapatid, ng intensyon. Hindi dapat ito entertainment-driven. Hindi ang layunin ay ma-entertain ang mga tao. Hindi kumakanta ang choir para ma-entertain ang mga tagapanood o nakaupo sa pulpito. Hindi kakanta ang children's choir, walang maghahandog ng awit para sa tagapakinig na tao, kundi gagawin ito para sa Diyos. Minsan nakakatawa yung mga maglilid. Nakakatawa ho, mga kapatid, yung maghahandog ng awit. Pagtayo pa lang, hihingi pa ng dispensa. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Kulang ako sa practice. Mga kapatid, una pa lang, kulang ka sa practice, huwag ka nang tumayo doon. Dahil una, gagawin mo to para sa Diyos, special mo tong gawin sa Diyos. At wala kang pakialam sa sasabihin ng tao, kundi ito kasi ginagawa mo para sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka handa, bumaba ka na doon. Katulad din ng mga pastor na may disclaimer, pagtayo sa pulpito, ako po'y natatakot, ako po'y kinakabahan, ako po ay sa oras na ito'y hindi handa sa mensahe ko. Huwag ka nang tumayo doon kung hindi ka handa. Because that will be unworthy. Pastor, daluyan ka ng salita ng Diyos. Dapat pinaghandaan mo ito. Amen? At gawin mo ito ng buong tapang, gawin mo ito ng buong lakas ng loob, ng may pagtitiwala sa kapangyarihang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa iyong pagsunod. Pero it doesn't mean na hindi mo paghahandaan ang mensahe. Amen? So, Ephesians 5:19 ang sabi, speaking to one another with what? With psalms, with hymns, and songs from the Spirit. Sa ibang translation, spiritual songs. Sing and make music from your heart to the Lord. Take note, hindi ho natatapos ang paggawa ng musika. Kaya huwag niyong paniwalaan din na kung ano lang yung naisulat na psalter, doon na lang kayo.
Pwede hong gumawa ng mga awitin, walang tigil ang paglikha ng awitin para sa Diyos. Minsan po, dapat ninyong maintindihan na meron tayong mga lengguwahe na nauunawaan at meron tayong lengguwahe hindi naiintindihan. Walang kabuluhan ang pag-awit mo kahit gaano pa kabanal yung awiting yon kung iyon ay hindi mo naiintindihan. And that is the problem with the Psalter. Ang dami pong mga termino na nandun na yung mga kumakanta di naman alam, lalo kung mga Filipino. Kaya nga po, maging ang himno, may mga translation. And even the Bible allowed translation. Bakit hindi nyo Tagalogin yung Psalter para mas naintindihan? Pero pipiliting kantahin yung Psalter, yun nga tagapagpakanta, sablay-sablay ang tono. Pero iraraos ninyo para lang masabing, you are a Reformed church singing Reformed music. Huwag ganon. Sablay din yun. Kaya binabalansi ho natin dito yung sinasabi lang ni Apostol Pablo. Una, gagawin ninyo ang lahat ng bagay na nasa kayusan. Hindi ko po sinasabing magpadalos-dalos din kayo sa pagkanta ng kahit na ano. Mali din yun. Kaya nga po mahalagang susuriin, titingnan kung anong mga spiritual song ba yan, ano bang mga hymno yan, at ano bang mga salmo ang mga bagay na yan. Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to the Lord with gratitude in your hearts. Yun ang intensyon. Ang intensyon ng pag-awit ay pasasalamat ng ating mga puso. Amen? So, singing must be scripture-based and not entertainment-driven. Pangapat, the sacraments. Part yan ng regulative principle of worship. Kaya sa atin, kasama ang mga sakramento. Sa gitna ng pananambahan, nagbabautismo tayo. Sa gitna ng pananambahan, nagko-communion tayo. And take note, dalawa lang yan. Dalawa lang ang sakramento, ang baptism at ang Lord's Supper. These are the only sacraments instituted by Christ. Ngayon, hindi naman laging may bautismo. Hindi rin naman laging merong Lord's Supper every Sunday. Sa amin po, we do the Lord's Supper once a month. Kaya sa aming liturhiya, once a month, kasama ang Lord's Supper. Ang baptism, kapag may mapapabautismo, mga nakatapos po sa pag-aaral ng membership class, o kaya ng discipleship class, o kaya ng mga lumipat galing sa bagong convert, no? na nais bautismohan, magpabautismo, sinasama po yun sa liturhiya. Ayan. So, panglima, tithes and offerings. Ayan po, yung talata. Ayan. Ayan po yung mga talata sa sacraments. Panlima, tithes and offerings. Giving is an act of worship and not manipulation. Huwag niyo kakalimutan, nang sinabi ng Diyos sa bansang Israel, nalalabas sila sa Ehipto dahil sasambahin nila ang Diyos, hindi po pinayagan ng Diyos yung alok ng paraon na sige, lumabas kayo, sasamba pala kayo sa Diyos nyo eh. Lahat kayo, sige, pinapayagan ko na yung mga lalaki, sama nyo yung mga babae, sama na ninyo ang inyong mga anak, pero yung ari-arian nyo, iwanan ninyo. Hindi po pumayag si Moses sa compromise na ito, sapagkat alam nila kung sasamba sila sa Diyos kasama yung kanilang ari-arian dahil ito ang ihahandog nila sa Diyos. Giving is an act of worship, not manipulation.
Sabi po ng 1 Corinto 16:2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it, so that when I come, no collection will have to be made. Paalala to ni Pablo. Ang paghahandog ay hindi na kailangan ng manipulation. Pag ang simbahan ninyo, mga kapatid, listen to me. Kapag ang simbahan ninyo, panahon na ng offering, tapos biglang tumayo doon sa gitna na magcha-challenge tungkol sa offering, that is manipulation. Bakit kailangan gawin yon? May tatayo at magte-testimony ng pagpapala ng Diyos dahil siya ay nagkaloob, pinagpala siya. That is manipulation. Magkukwento ng mga kwentong kutsero para hamunin yung mga nakaupo sa pagbibigay at magbibigay ng mga personal na testimonya ng pag-unlad ng negosyo, pagkakaroon ng trabaho, probisyon ng Diyos sa mga kahilingan niya dahil nag-offering siya. That is manipulation. Tanong, nakikita niyo yan sa simbahan niyo? Hindi yan ipinag-utos ng Diyos. Sa ating pananambahan, dapat alam ng ating mga kapatid ng bawat Kristiyano, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. Alam na ng mga tunay na Kristiyano na kapag pupunta sila sa pananambahan, may paghahandog. Amen? Part yan ng regulative principle. You will not come to worship empty-handed. Amen? At panghuli, pang-anim, benedictions and blessings. Worship concludes with God's blessing upon His people. 2 Corinthians 13:14, ito po ang madalas na basbas. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Yan po yung pagpapalang apostol. Hindi po yun galing kay pastor. Inuusa lang ng pastor yung 2 Corinthians 13:14 na iniutos ng Diyos paano babasbasan ang kanyang bayan. Sa Winnipeg Unida, nagpapasalamat din kami sa mga kaarawan, sa mga anniversaries at kung ano-ano pa. We encourage people to come forward to express their gratitude to the Lord. At doon, binabasbasan sila ng basbas ni Aaron. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo ngayon at magpakailanman. Ibinibigay yun ng pastor bilang basbas. Now, kung iyan ang mga elemento ng biblical worship na siyang dapat nakapaloob sa regulative principle nito, what is excluded? Ano ang hindi dapat kasama sa pananambahan? Ang hindi dapat kasama, drama, dance, visual arts, incense, icons, entertainment-driven music, or extra-biblical sacraments. None of these are commanded in the Bible. Amen? Kaya pag merong mga ganyan, may drama, no? Yung pastor nagdadrama, nagtatawag pa ng kung sino-sino, aakyat sa stage, may drama pang gagawin. Hindi yun salita ng Diyos. Hindi yun kasali sa pananambahan. Kung gusto niyo magdrama, presentation, pwede yun, but hindi sa worship service. Meron din kaming mga sayawan, meron din kaming mga performance ng mga small group, pero hindi sa gitna ng pananambahan paglinggo. Wala kaming sinisindihang insenso, wala kaming mga icons sa harapan, wala nga kaming mga kandilang sinisindihan, walang entertainment, walang music na entertainment driven, at walang extra biblical sacraments. Dalawa lang ang sakramento.
Hindi po kami nagkakasal sa gitna ng pananambahan. Walang kasalang nagaganap sa gitna ng worship service. Hindi para sa mag-asawa yung oras na yon. Para yun sa Diyos. Gusto mo magpakasal, gumawa kayo ng sariling oras ng kasalan. Not in the midst of the worship service. Amen? Dapat yung emotional manipulation or showmanship ng pastor ay hindi rin kasama. Worship must exalt God, not man. Kaya yung mga pagwawagayway ng mga panyo, pagwawagayway ng Amerikana ni pastor, iahampas. Yung mga pagbuga-buga ng kung ano-ano ni Joey Teves, pagpapatong ng kamay para patumbahin ang mga tao, emotional manipulation or showmanship ang tawag doon. Wala nun sa Biblia. Application. Does our church worship according to Scripture? Or are we adding elements that God has not commanded? Do we see worship as entertainment? Or as a solemn meeting with the Holy God? Now, pumunta tayo sa pang-apat. Number 4. Why the regulative principles matters? Bakit mahalaga ito? Bakit kailangang may regulasyon sa pananambahan? Una, it preserves the purity of worship. Naiiba yung pananambahan sa ibang church gathering. Kaya nga, holy ito. Holy worship service. Divine service ang tawag natin doon. Divine worship. Iba ito sa fellowship ninyo, kung saan nagkakantahan kayo, nagsasayawan kayo, nagkakainan kayo, kung anong gusto nyo. Pero sa pananambahan, banal ito. At ang nagpe-preserve nito, yung mga regulation sa worship. Dapat meron nun. And God alone determines how He is worshipped. This protects the church from false worship. Kaya pag sanay ka na meron talagang regulative principle ang worship, tapos napunta ka doon sa Pentecostal, tulig ka talaga. Matutuliro ka. Mabibingi ka sa ingay, mabubwisit ka sa lundagan, sigawan at kung ano-anong mga wikang di mo naman naiintindihan. Wala sa Bible yun. Likha lang ng tao yun. Hindi ho yun kalugod-lugod sa Diyos. Kaguluhan ang tawag doon at hindi kaayusan. Pangalawa, it guards against man-made traditions. Over history, the church has added unbiblical practices like relics, indulgence, images, priestly mediators. Kaya nagkaroon ng reformation eh. Kasi idinagdag yan ng Roman Church, ng Roman Catholic Church. Those are unbiblical practices. Para daw maalala ang Diyos, gumawa sila ng images ng Diyos. Images ng anghel. Pati nga demonyo gumawa sila ng image ng demonyo para i-depict yung paglalaban ng demonyo at ng Arkanghel Miguel. You will see those images. Tapos, indulgences. Na ito yung pagbabayad mo ng indulhensya sa mga kasalanang hindi mo pa naman ginagawa. As if yung kasalanan mo ay mababayaran mo. At yung pagiging tagapamagitan ng pare sa Diyos. You cannot just pray, let the priest pray for you. Priestly mediators. Man-made traditions po yun. At ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Protestantism. Na ang tawag natin ay Reformation. Dahil nais ng
unang mga reformers na ma-reform ang simbahang Kristiyano. But eventually, hindi naman po yun nangyari dahil hanggang ngayon, lahat ng practices na yan nangyayari pa't naggaganap sa Roman Catholic Church. And we need to guard against those man-made traditions. The regulative principle of worship ensures that we worship God alone as He commands. Number 3, it keeps worship God-centered and not man-centered. Ang regulative principle, nagbabantay at ginagawa nito na ang pananambahan ay laging nakasentro sa Diyos at hindi sa tao. Kaya lahat ng gagawin ng mga leaders ng church, lagi nilang isa sa isip, teka, kalugod-lugod ba to sa Diyos? Dapat ba natin gawin ito? O hindi natin to dapat gawin? Bantayan. No? Many churches today focus on entertainment rather than exalting Christ. Tandaan na true worship glorifies God, convicts sinners, and edifies believers. Dahil po sa kagustuhan na ma-entertain yung tao, sa kagustuhan na yung tao'y makip, hindi po sila magse-sermon ng mga sermon at mensaheng magko-convict sa kasalanan. At dahil doon, hindi naman lalago ang mga mananampalataya. Dahil every Sunday, ang kanilang maririnig lang ay entertainment, unbiblical practices, at mga gawaing hindi naman iniutos ng Diyos. Ano po ang ating application? Do we measure worship by God's standard or by what people enjoy? Tandaan po ninyo, kung ang miyembro mo ay 100, may 100 opinion yan. At kung hindi mo yan naturuan na meron dapat regulative principle na sinusunod sa pananambahan, magsasuggest sila ng sarili nilang paraan paano mo sasambahin ang Diyos. At kapag dumami na itong mga taong ito na merong gustong maganap sa pananambahan, makikipag-compromise ang leader pati na ang pastor, kaya nababago ang prinsipyo ng pagsamba. Tama o mali? Nakakita ng isang simbahan na merong sumasayaw-sayaw. Naku, maganda yun. Idagdag natin sa church natin. Magsayawan din tayo. Nakakita, merong tumatawa, merong umiiyak. Ganon din ang gawin mo, pastor. Magpatawa ka rin at magpaiyak ka din. Now, do we measure worship by God's standards or by what people enjoy? Amen? Now, are we willing to reject popular but unbiblical practices in worship? Well, if you are a member of Winnipeg Unida, you don't have a choice. You cannot just inject, suggest anything that you want na contrast sa standard ng Diyos. Sa worship, it must be God's standards and not what we want. Amen? So we will conclude our study by considering few examples of what the Old Testament teaches. Punta tayo saglit sa Old Testament bago tayo magwakas. Tingnan natin una yung atin pong binanggit kanina na kasaysayan ng mga anak ni Aaron, si Nadab and Abihu. Balikan natin saglit. They died. Nabasa natin, when fire went out from the Lord, the fire devoured them. Leviticus 10:2. But why did these dreadful things happen? The Bible says it happened because they offered strange fire before the Lord, which He had not commanded. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, it does not say this happened because they were not sincere or because they lack good intention. It doesn't even say it happened because they did something God had expressly. It doesn't even say it happened because they did something God had expressly forbidden. No. What it says is that
they did this without first making sure they had a warrant to do this. Hindi ito inihingi at ikinonsulta sa Diyos. So again, we see that worship not commanded by God Himself is therefore forbidden. Nadab and Abihu, sons of Aaron, they died by doing wrong worship. Si King Saul. Saul had no authority from God to partake to the priestly office. 1 Samuel 13 verse 11, so he said, "Bring me the burnt offering and the fellowship offerings." And Saul offered up the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. "What have you done?" asked Samuel. Saul replied, "When I saw that the men were scattering, and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I did the offering." Hindi siya pare para gawin yun. Hindi trabaho ng priest na maghandog ng offering. It may well be, for all we know, that King Saul acted what many today call best intentions. Maganda intention niya kasi nag-scatter na yung mga tao eh. Tapos yung priest wala pa. Late na. Sabi ni Saul, ako nang gagawa. Yet we are informed that God was offended. And Samuel said, "You acted foolishly because he did not limit himself to what God has commanded." 1 Samuel chapter 13 verse 13. And because of this, anong ginawa ng Diyos kay Saul? God took the kingdom from him in order to give it to David. 1 Samuel 13 verse 14. Mga kapatid, ipinakikita ng bagay na ito na there is a principle of worship, a place of the highest importance with God of the Bible na kailangan masunod. Si Uzzah. When David first tried to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem, natapilok yung oxen na may pasan-pasan ng Ark of the Covenant. Tutumba ito, but Uzzah put out his hand to steady the ark in order to keep it from falling. How very natural, we might be inclined to say, what an innocent action, but the Bible says, 2 Samuel chapter 6 verse 7, God struck him down in that place for his irreverence. Banal yun, yung Ark of the Covenant, at ang hihipo nun, mga piniling tao lang para gawin yon. The reason may not be appealing to us, but it is clearly what the Bible stated. Uzzah died because David, as David explained doon sa 1 Chronicle 15:13, we did not inquire of God about how to do it in the prescribed way. It happened, in other words, because they failed to limit themselves to what God had expressly commanded. Kaya yung mga pastor-pastoran na hindi naman talaga pastor, wag ho ninyong gagawin na magiging daluyan kayo kunwari ng salita ng Diyos tapos hindi kayo pastor. Ilagay yung inyong mga sarili sa dapat kalagyan. Si Jeroboam, King Jeroboam, when he became king, his first concern was to consolidate his hold on the 10 tribes that rebel against the house of David. In order to do this, the scripture says, he appointed or instituted worship of his own choosing. 1 King chapter 12, 32 to 33. He instituted a festival on the 15th day of the 8th month,
like the festival held in Judah and offered sacrifices on the altar. Katulad po ni Haring Saul, no? For this reason, a man of God whom Judah has sent to denounce this unauthorized worship, and that is not all, Jeroboam was always spoken of after that time as the one who causes Israel to sin. 1 King 15:30. Si Uzziah, ito yung isa sa pinakabatang hari. The scripture says, he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar. Si Azariah na high priest courageously intervened para sawayin siya. And he was vindicated by the intervention of God, for the king was instantly smitten with leprosy as a sign of God's judgment. Again, it is clear that what is commanded by God is an abomination to him. Si Ahaz, the Bible says, Ahaz burned sacrifices in the valley of Ben Hinnom and sacrificed his son in the fire. Imaginein mo, gagawa ka ng altar at sasabihin mo na yung gagawin mo ay pagsamba sa Diyos, ihahandog mo ang iyong anak. Hindi ito pinag-utos ng Diyos. How could God make it clearer? Worship has not been commanded by God, is therefore forbidden. Ang pagsamba na hindi iniutos ay ipinagbabawal. Here then is the uniform principle taught in the Old Testament scriptures, summed up in these words of Moses. Deuteronomy 4:2, sabi ni Moses, do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I gave you. Amen? Now, puntahan na po natin yung practical na hakbang sa pagsamba ng tama. Una, examine your worship. Ang pagsamba ko ba is based on the Bible or human traditions? Pag pumunta kayo sa Winnipeg Unida at meron kayong hindi naiintindihan, tanungin nyo po ako. Ako ang pastor. Pinapayagan ko pong kayo'y magtanong upang aking maipaliwanag. Ngayon, sa pananambahan ninyo at meron kayong hindi naiintindihan, tanungin nyo, pastor, narinig ko, hindi naman pala dapat tayo lundagan ng lundagan. Dapat naman pala nililimitahan din natin yung kantahan. Bakit naman 45 minutes yung kantahan natin? Nakakapagod, nakatayo 45 minutes. Palakpakan ng palakpakan. Examine naman natin, pastor, kung ito ba'y ginagawa natin sa Panginoon o ginagawa na lang natin dahil na-entertain tayo. Tanungin niyo po. Kung meron kayong mga speaking in tongues at kung ano-anong ginagawa nyo sa gitna ng pananambahan, tanungin nyo, ba't nyo ginagawa yon? Yun ba'y pinapractice pa dapat ngayon? Ano ba ang prinsipyo doon? At kung ano-ano pa. Then pangalawa, submit to God's commands. True worship requires obedience, not creativity. Amen? Pangatlo, teach others about biblical worship. Marami pong mga Kristiyano, di naman alam ito na meron palang regulation sa pagsamba. Turuan natin. At yun po yung ginagawa natin dito sa TNP. And pang-apat, commit to God-centered worship. Worship must be for God and not for entertainment. Amen? Now, i-conclude na natin. Nakaisang oras na po ako Worship is holy and it is a holy duty and God takes it seriously. Nadab and Abihu, King Saul, Ahaz, Uzziah, Jeroboam, at marami pang iba sa Bible were struck down for worshiping God their own way. May we learn from their mistake. Let us worship the Lord in spirit and in truth according to His word alone.
When we do, our worship will be acceptable in His sight and pleasing to His heart. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.